Last year, it was during the Novena in honor of Padre Pio that I had a stroke. And not many of you perhaps knew this, that during those times, the only thing that kept me holding on was praying the rosary and praying the prayer of Padre Pio, "Stay with me, Lord." And I thank Father J.M. who sent me the first-class relic of Padre Pio when I was unable to move my body. And I made a promise because I was unable to finish the novena. Sabi ko, last year, I will finish it this year. In honor of Padre Pio Petrocina. My dear friends, my brothers and sisters, today we are celebrating the feast of Our Lady of Sorrow, and we know that yesterday we celebrated the exaltation of the cross. And today the readings, the gospel, is where the woman, the mother, stood under the cross. Under the cross. It is a good reminder, my dear friends, my brothers and sisters, that the higher your dreams, the greater the struggle. Keep that in mind. The higher the dreams, the greater the struggle. But in faith, keep this in mind, the closer you get to God, the greater the sorrow. The closer you get to God, the greater the sorrow. Do not entertain the thought that when we become closer to God, life will become easier. Hindi gagaan ang buhay kapag ikaw ay napalapit sa Diyos. Kaya nga sabi ng mga santo sa Diyos, bakit ginaganito mo kaming iyo mga kaibigan? Bakit mo kami ginaganito? Kasi feeling natin, pag tayo ay malapit sa source, magaan ang buhay. Hindi. Kahit si Padre Pio, habang lumalapit ang kanyang kalooban sa Diyos, habang lalong umiigting ang kanyang panalangin at buhay pananampalataya, mas marami siyang pagsubok. Mas marami siyang struggle. Mas marami ang kanyang sakit. At sabi nga, mas maraming beses siyang dinadalaw ng demonyo sa kanyang pagpapakumpisal, sa kanyang pagtulog, sa kanyang pagdarasal. Kaya maganda pong ipaalala sa araw na ito. Kasi pag ikaw naman ay napapalayo sa Diyos, feeling ng iba parang wala na akong problema. Di ba? Wala akong problema, mag-iingat kayo. Ano pa? Pag kayo ay walang problema, baka akala ninyo, baka malayo na talaga kayo sa Diyos. Kasi ang anong konsuelo na binibigay ni Satanas sa mga lumalapit sa Kanya ay di yung mga pangako sa mundong ito. Di po ba, no? My dear friends, my brothers and sisters, whatever struggle you're having, maybe some of you are sick, maybe some of you are having problems with your family, maybe some of you are having problems with your career, with your work, finances, whatever. As I've said yesterday, you look at the cross, and today you look at the mother. You look at the mother. Magandang pagtulan ng pansin yon. Dahil maging ang ina ng Diyos ay nagtanong, bakit mo ginagawa ito? Bakit mo ginagawa ito? Yung mga nanay, marahil mas maintindihan nyo ito.
Yung mga tatay, hindi ko alam. Ano po? Dahil siguro, sa lalim ng relasyon ng nanay sa anak, mas nararamdaman ng ina ang pagdurusa ng anak. Mas nararamdaman. Kaya nga, totoo naman yung kasabihan kapag may sakit ang nanay, may sakit ang anak, nanay lang ang nagsasabi, Lord, sana ako na lang. Di po ba, anak? Sana ako na lang. Sabi nga ng nanay, nung baradong ilong ng kanyang anak, Father, kung pwede ko lang sipsipin ang uhog niyan, gagawin ko. A mother will do that. A mother will do that. Nanay ang nanay ni Claude. Siguro kung pwede lang, sinabi siguro ni Maria, ako na lang ang ipako ninyo. Ako na lang, di po ba? Why? Because the deeper the relationship, whether you like it or not, the deeper the sorrows. Kung hindi mo naintindihan ang hirap ng Diyos, baka hindi mo naintindihan ang iyong pananampalataya. Inuulit ko, kung hindi mo naintindihan ang hirap ng Diyos, baka hindi mo naintindihan ang iyong pananampalataya. Mga minamahal na mga kapatid, sabi nga ni Padre Pio, nakikibahagi tayo sa hirap ng Diyos. Nakikibahagi tayo. Meron po kaming pinsan noon na kung saan namatay ang kanyang tatay at ang hindi namin maintindihan, during the time of the wake, yung aming pinsan, isang anak lang ng kanyang magulang, during the wake, ni minsan hindi namin nakitang umiyak. Sabi namin, baka may problema ang batang ito Baka may problema. Hindi umiiyak. Ano po? Hindi umiyak. Nakatingin lang siya sa kabaong ng tatay niya. Tapos sa upo. Tapos parang okay lang. Yung nanay niya, iyak ng iyak. Well, hindi namin maintindihan. Pero, sa hindi inaasang pagkakataon, yung classmate niya, after 1 month, namatay ang tatay. At ang hindi namin maintindihan ay, during the wake of the father of his classmate, siya yung iyak ng iyak. Iyak ng iyak siya. Iyak ng iyak. At itong magkaklaseng ito, pareho itong lalaki, So, dalawa silang umiyak na ganyan. At pagkatapos ng libing, tinatanong namin, ba't ka umiiyak? Ba't ka umiiyak sa lamay ng tatay na iyong kaklase? Alam niya, sagot niya, hindi ko alam kasi kung paano ko siya tutulungan. Sinamahan ko na lang siyang umiyak. Hindi ko alam kung paano siya tutulungan. Sinamahan ko na lang siyang umiyak. Then, I realized and understood what sorrow is all about. Hindi ko kayang tulungan, pero naintindihan ko siya. Naintindihan ko siya. Mga minamahal na mga kapatid, pagka minsan, hindi talaga natin, wala talaga tayong magawa, kundi makibahagi na lamang sa lungkot, sa dusa ng iyong kapwa. That is what the mother is trying to teach us. That is what Our Lady trying to teach us today. And perhaps that is what Padre Pio is trying to teach us today. That we never run away from our pain. That we embraced it. Kung hindi mo man kayang ibangon sa karamdaman ang iyong magulang na may sakit, sana wag mo siyang iiwanan. Samahan mo siya sa kanyang pagluha. Kung hindi mo kaya na palakarin ang iyong ama na may karamdaman at nakakainis dahil sumisigaw, wag mong itutulak.
samahan mo siya sa kanyang pagdurusa. Our Lady of Sorrow invites us to embrace the pain of the things we cannot simply share from the struggle of the people we love. Today, I pray, my dear friends, my brothers and sisters, that whatever you have today, trust in the Lord. Manalig ka sa Diyos. Tingnan mo ang kanyang krus tulad ng pagtingin ng mahal na ina sa kanyang anak na nakabayubay sa krus. Sabi nga sa unang pagbasa, magpasalamat ka sa mga tao na nakikibahagi sa iyong mga hinagpis sa buhay. Mga minamahal na mga kapatid, maraming beses ko yung sinasabi, kung hindi ako kasama sa iyong mga pagtawa, dahil marahil wala ako, pero sana'y hindi kita iwanan sa iyong mga pagluha. Kung hindi ako ang dahilan ng iyong pagyaman, sana hindi akong dahilan ng iyong kahirapan. Kung hindi man ako ang dahilan ng iyong kagalingan, sana hindi ako ang dahilan ng iyong pagkakasakit. Kung hindi ako ang dahilan ng iyong pagyaman, sana hindi ako ang dahilan ng iyong paghihirap. Kung hindi ako ang dahilan ng iyong kabanalan, sana hindi ako ang dahilan ng iyong pagkakasala. Mga minamahal na mga kapatid, sa ikalawang araw na ito ng nobina ni Padre Pio, hindi madali na ikaw ay mayroong kakaibang pagdurusa dala ng kanyang stigmata. Nasabi ng maraming santo, hindi yan palatandaan ng kabanalan, kundi pakikibahagi ng sakit ng Diyos. Sana anuman ang sakit na meron ka, hindi lang sakit, kundi sakit, ito naway magdala sa kabanalan. Inuulit ko, sa lalim ng ating relasyon sa Diyos, mas marami ang ating pagluha. Amen. My dear friends, my brothers and sisters, there are times that God cannot lift us up from where we are. Sadyang may mga pagkakataon na hindi tayo mahango ng Diyos sa ating kinalalagyan. Ngunit kahit kailan, hindi niya tayo iniiwanan. I hope that you're beginning to understand the prayer, "Stay with me, Lord." May mga pagkakataon na sadyang kailangan mong pagdaanan ang mga bagay na iyong pinagdadaanan ngayon. Pero wag mong kakalimutan na kahit kailan, hindi ka iniiwanan ng Diyos. Kahit kailan. Sabi nga, hindi man kita matutulungan, pero pwede kitang samahan sa iyong mga pagluha. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.